Muli po ay magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Napilitan po ako mag-live. Gawa nga po ng may mga nakita po ako sa Facebook na kagaya ng pagliliyab ng eroplano sa runway doon sa Tokyo, Japan, at yung iba't ibang paglindol, pagyanig, worldwide na po ito, buong mundo na. Tsunami sa mga lugar ng Asia, kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro po ay panahon na para pag-isipan yung lahat itong mga nangyayaring mga kaganapang ito na inihula po ito ng ating pong Panginoon Jesucristo bago dumating ang kanyang paghahari. Kaya po sa lahat ng mga tao na ayaw maniwala sa aming Panginoong Jesucristo, tandaan nyo po, mark my word, kahit anong paninira nyo sa Panginoon, kahit anong masasamang salita nyo na sinasabi nyo tungkol sa Panginoong Jesucristo, masasama lang po kayo sa kanyang mga lilinisin bago dumating ang kanyang paghahari. Kasi po nakikita namin, kahit anong sabihin namin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, talagang ayaw niyong pakinggan ang aming mga mensahe, ang aming mga inihahayag, bago dumating ang paghahari ng Panginoon Jesucristo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, magaganap at magaganap yan. Walang makapipigil kahit isa man sa inyo, kahit magsipagbigti pa kayo. Walang makapipigil sa paghahari ng Panginoon Jesucristo. Lalong-lalo na po yung mga kamusliman. Alam nyo po ba na yung panahon na buhay ang Panginoon Jesucristo, Muslim naman po ang Panginoon Jesucristo. Totoo naman po yan. Kaya lang, ang nakahula po sa propesiya sa banal na kasulatan, hindi siya tatanggapin ng kanyang sariling bayan, yung kanyang mga kababayang Muslim. At magpasa hanggang ngayon, talagang siya pa rin pong tunay na nagaganap na hindi matanggap ng mga bansang Muslim ang ating pong Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, ito yung sinasabi namin sa inyo bilang paalala lang po ito sa inyo, at hindi po ito pagtuliksa, bilang pagmamalasakit at pagmamahal po namin sa inyo. Gumaganti na po ang Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang laban ninyong lahat na mga Muslim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo? May laban po ba kayo sa Kanya na lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan, ipinagkaloob na sa Kanya ng ating dakilang Ama, at hindi po kay Propeta Buddha at hindi kay Propeta Muhammad na inyong kinikilala at sinasamba? Ilang beses na po naming sinabi at sinabi po ng pastor, si Propeta Muhammad ay wala sa kalangitan dahil hindi po siya nabanal. Hindi siya naging sakdal. Napakaliwanag po ang binibitawan ko sa inyong mga salita. Kung meron po kayong mga propeta, sige, paakitin nyo sa kalangitan para maalaman ninyo ang mga katotohanan ito. At sa lahat naman po ng mga Katoliko, bakit kailangan yung ipagpilitan na kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo? Tinanong ko na kayo, hindi naman kayo sumagot. Walang sumagot kahit isa sa inyo. Bumababa ba sa inyo ang Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo para mapatunayan ninyo na kayo nga ang iglesia na kanyang tinatag, itinayo,
at kanyang ginagabayan. Kailan bumaba sa kalagitnaan ng inyong pagmimisa sa inyong mga simbahan ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo? Sagutin nyo yan. Kapag hindi nyo yan sinagot, lahat kayo ng mga pare, sagutin nyo lahat yan, yung tinatanong ko. At kailangan nyo yung mapatunayan sa buong sanlibutan, sa buong mundo, na kayo nga ang tunay na Iglesia ni Kristo. Ipaliwanag mo kasi kung anong meaning ang Iglesia. Di matalam eh. Hindi po na ipaliwanag ko na yung Iglesia ay katawan. Yun nga po yung pinaliwanag ko ng isang araw pa. Hindi Iglesia yun, Iglesia. Kaya nga, may Ecclesiastes eh. Iglesia. Iyon po yung sinasabi ng pastor na isa rin po yan sa ipinaliwanag ko na nung isang beses na ako po ay nag-vlog. Ipinaliwanag ko sa inyo ano nga ba ang tunay na Iglesia ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Roma 8:14 ang unang manahin mo. O sige po, pinababasa po ng pastor yung Roma 8 Kapitulo 8 talatang 14. Kung tunay na kayo eh, Kristiyano ka mo, ba't nababarsa kayo? Ganun na Roma 8:1. Roma Kapitulo 8 talatang 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot, tatapwat tinanggap ninyo. So yun nga po yung sinasabi natin. Kung kayo nga talaga ang tunay na Iglesia ni Kristo, dapat nandyan po ang kanyang presensya. Siya'y naghahayag, nagre-revelasyon, nangangaral, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Kailan po ba ito naganap sa inyo? Kayong mga Catholic defender, ayaw niyong tumigil ng mga kasinungalingan. Kung saan ako naroon, sila naman ay tumuon kasama. Saan naroon si Kristo? Ganyan na. Ituro nyo sa amin kung saan naroon si Kristo. At sasamba kami ganyan. Naririnig niyo po yung sinasabi po ng pastor. Alam niyo po yung ibig sabihin niya? Kaya binanggit ko yung Google Map eh. Siya ang Google Map. Ang ibig sabihin po ng pastor, I am the way. Google. No one can go to the Father except by me. Siya ang Google. Kung saan ang direksyon, nasaan siya naroon, doon ang kaligtasan. kapakaliwanag po yung sinasabi ng pastor. Alam ko naman po na naririnig niyo ang kanyang tinig. Kaya po ang sabi ng ating pong Panginoon Jesucristo sa Juan Kapitulo 17, Ama, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumong kasama ko. Hindi niyo po ba naintindihan yan? Kaya nga po yan ang sinasabi ko sa inyo, napakahiwaga po ng banal na kasulatan. Every word na inyo pong mababasa, hindi nyo po yan dapat basahin lang ng ganun-ganun lang. Every word na mababasa nyo po yan, lahat po yan ay may kahulugan. Kung kayo po may pagkaunawa sa pagbabasa ng banal na kasulatan, bawat babasahin nyo sa banal na kasulatan, kailangan nyo po yung namnamin. Hindi kasi sa kanila ay pagkaloob. Sa maalagan lang na pagkaloob ang hiwaga ng kasulatan. Ayan po, napakaliwanag ano. Alam nyo po yung sinasabi ng pastor naman, na sadyang binulag ng Diyos ang mga mata ng hindi mananampalataya upang sa kanila huwag sumilay ang hiwaga ng Ebanghelyo. Anong pinagbulag ni Satanas? Turo po yun Ayan po, pinambulag daw ni Satanas. Hindi po ba yung pera? Dahil ayon po ang pera daw ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yan po ang sinabi po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo.
At yan ang bumulag sa sangkatawan. Pera. Kaya alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po mga nangyayaring mga pagyanig, paglindol. Alam niyo po ba ibig sabihin yan? Niyayanig na kayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating dakilang Ama. Hindi niyo pa ba napapag-unawa yung mga bagay na yan? Kailan kayo matatauhan? Kailan kayo magigising sa katotohanan? Yan ang tinanong ng apostol, yung kanyang pagdating. Ano mangyayari? Bandol sa Matthew 24. Babasa po ulit tayo, no? Babalikan po natin tong Roma 8. Aklat po ng Mateo Kapitulo 24. Magkakaroon ng kidlat, lindol, bagyo. Yan ang tanda ng pagdating ni Kristo. Dahil ang pagdating niya, paparusahan niya lahat ng iwanan ng yan. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga lagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Noong panahon po kasi nila, yung mga gusali noon, yung mga templo lang, yung mga sambahan. Datapwat siya sumagot sa kanila sinabi, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Alam niyo po ba yung ibig sabihin nito? Lindol ka mo magpamagsak sa mga building. Ayun, naririnig niyo po, sinabi na. Yung mga nangyayari po na yan, ng mga paglindol, pagyanig, at pagbagsakan ng mga building, hindi po ba yan yung mga bato na ipinato sa ibabaw ng ibang bato? Hanggang sa ang building ay tumaas ng tumaas ng tumaas, mga bato na pinagpatong-patong, hindi po ba nagbabagsakan na yung mga building na yan ngayon? Hindi po ba lahat ng mga inihula at naipropesiya ng ating Panginoon Jesucristo, lahat ay nagaganap? Dahil yun po yung nakatala sa ating pong banal na kasulatan, isang tuldok, isang kudlit, sa anumang paraan, lahat ay magaganap. Sampol pa lang yan, kamo. Ang tunay na pagdiba, wala nang matirang nakatayong building. Ayun po, hindi po ba nakakatakot yan? Ayon po sa mga mensahe na ipinaparating po sa ating pong pastor ng ating pong dakilang Ama, sample pa lang daw po yan. Dahil ang tunay na mangyayari, wala po itong pinagkaiba sa nangyari at naganap ng paggunaw ng Diyos sa sanlibutanong kapanahunan ng ating pong ninunong Noe. Kung paanong ginunaw ng Diyos ang sanlibutan ng kapanahunan niya. Ganon din siya naghahayag sa lahat ng mga tao na ang sinasabi ng ating pong ninunong Noe sa lahat ng mga tao, magsisi na kayo at magbago dahil ang Diyos ay gugunawin na ang ating sanlibutan. Bakit po kailangan gunawin ng Diyos ang buong sanlibutan ng kapanahunan niya? Dahil ang mga tao noon ay sukdulan na ang kasamaan na siyang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga po itong yung sinabi namin sa inyo, kailan lang ay bumaba ang dakilang Ama dito sa kare ng langit. Ano po ang sinabi niya sa ating pong pastor? Anak, walang nagbago kahit isa. Wala. Sa palagay niyo po kaya, hindi na naman mauulit ang ginawang paggunaw sa atin ng ating pong dakilang Ama nung kapanahunan ng ninunong Noe. Pwede po niyang baguhin ang kanyang pasya. Although meron po siyang ipinangako sa lahat ng sangkatauhan na hindi na niya muli pang gugunawin ang daigdig. Kaya lang hindi natutupad dahil maraming nagdedepensa na, kamo. Ayun po.
Isa po yan sa nangyayari at kailangan nyo po itong maalaman na maraming mga taong maka-Diyos na nagdedepensa upang humingi ng awat habag sa dakilang Ama upang ang mga dapat at mga bagay na magaganap ay huwag maganap. Dahil marami po talaga mga tao ang mga mamatay. Hindi ko na pagpatay na yung kamo, lason na, pinaparaan. Hindi nyo po napapansin? Individual na ang pagpatay sa sangkatauhan. Kung sino lang kamo yung talamak na makasalanan, ilang papatayin. Pero yung mga slide lang na makasalanan, may pagkakataon pa sila magsisi. Alam nyo po ba ibig sabihin yan? Nasa proseso na po tayo ng paglilinis ng Diyos. Papayag ba kayo na kayo ay makakasama sa paglilinis ng Diyos sa sanlibutan na inaalis na niya ang lahat ng mga taong mga makasalanan? Alam niyo po ba yung Zacarias Kapitulo 13, talatang 8? Dalawang bahagi ay mahiwalay at mamamatay at isang bahagi ay may iwan. Alam niyo po ba yung dalawang bahagi na yon na sinasabi ni Propeta Zacarias? Na mga mawawala sa sanlibutan. Sila yung mga taong masasama at sukdulan ang kasamaan. Walang awa, walang habag sa kanilang kapwa. At maaring sila ang mga kambing na tinutukoy sa banal na kasulatan dahil dumating na po tayo sa panahon na ang tupa at ang kambing ay pinaghihiwalay na. Ngayon, ano sa palagay ninyo sa inyong mga sarili? Kayo ba ay tupa? O kayo ba ay kambing? Kung nararamdaman ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay kambing, may panahon pa po at may oras pa. Mahaba pa po ang panahong binibigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo magsisi, magbago at magbalik loob po tayo sa ating pong dakilang Ama. Sa lahat po ng mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo at sa lahat ng mga tao na hindi pinakikinggan at yung kanyang mga ebanghelyo ay tinatakwil, panahon na po para magsisi na po kayo at magbago. Dahil kasama kayo sa kanyang lilinisin. Lilipunin ka mo. Ayan, diniretso na po. Ayoko po kasing direktahin. Kasama na po kayo sa kanyang lilipulin. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, yung mga taong ayaw kumilala sa kanyang ebanghelyo, yung mga taong ayaw tanggapin at ayaw tumalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung may pananampalataya na sa inyo dumating at hindi dala ang kanyang mga aral, ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang mga turo, itakwil nyo na. Yan po ang utos ng ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Unang Juan. Dahil panahon na para hanapin nyo siya. Kung saan siya naroon, bumuong kayong kasama niya. Dahil yan ang sabi ng Biblia. Awit 91. Ito po, unang Juan, Kapitulo 4, umpisa na po natin sa 1. Kaya po matuto na po tayong kumilala sa mga espiritong nagpapahayag po sa atin kung sila ba ay tunay na maka-Diyos. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yan po, ayon po sa pastor, ang mga lumitaw na bulaang propeta na kumakalaban sa ating Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya, si Propeta Buddha, si Propeta Muhammad. Tama po ba? Ngayon, yung mga turo at aral nila
taliwas sa tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung sabi ng pastor, kung tunay na si Propeta Muhammad at Propeta Buddha ay mga naging sakdal at mga nabanal, di sana ay naghahayag sila dito sa kaharian ng langit. Bakit hindi sila bumababa dito sa kaharian ng langit? Na dapat sana sila ay nagre-report sa tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Dahil lahat ng mga banal, hindi nyo po ba alam? Nagre-report po yan sa pastor. Yan ang hiwaga na dapat nyo pong maalaman. Dahil kung sila tunay na mga nabanal, sana naghahayag sila dito, nagre-revelasyon, nangangaral. Naririnig nyo naman po yung tinig ng pastor. Kung sila'y membro ng karera ng langit, qualified sila na mag-aral. Ayan po. Alam nyo po ba kasi yung mga taong na banal? May mga katungkulan po yan na sila ay dapat maghayag sa kaharian ng langit. Sino original kamo na propeta ng China? Sige, Kung Fu kamo. Nagaya rin po niyan, yung propeta rin ng China na kinikilala nila si Kung Leong po ba yan? Kung Leong po? Kung Leong Fu. Ayan po. Kita nyo po kung ano ang nangyayari at nagaganap sa bansang China. Hindi po ba samot-saring mga kasakunaan, dilubyo, bagyo, lindol, lahat na lang. Yung mga pagbagsak pa ng mga bulate, kung ano-anong mga insekto, pinadala na sa China. Nagbago ba ang China ng kanilang paniniwala? Wala. Patuloy at patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasamaan. Kaya alam nyo po ba, ang Panginoong Jesucristo at ang ating dakilang Ama ay hindi titigil ng kanilang mga pinagagawa sa apat na prinsipe. Yun po yung laging tinutukoy ng ating pong kapatid na Lady Min, yung apat na elemento na lagi niyang binabanggit. Yan po yung apat na prinsipe na pinagkalooban ng ating pong dakilang Ama ng karapatan na lumipol ng sanlibutan. At kayo ba ay naniniwala na ang ating dakilang Ama ay lumilipol ng sangkatauhan? Babasa po tayo. Babalikan po natin yung ating mga binabasa. Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 63. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo. Ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Hindi po ba napakaliwanag na ito po kasi lagi namin sinasabi sa mga iba't ibang reliyon, wala na lang itinuturo kundi napakalumanay nilang magsalita sa mga tao. Ayaw na ayaw nilang masaktan ang mga damdamin ng mga tao. Kaya po sabi ng pastor, dahil sa kanilang maiinam at mabubuting pananalita ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sa amin po, hindi po kami ganyan. Sasabihin namin kung ano ang minimensahe ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama, masakit man ito o sa hindi, kailangan yung tanggapin. Dahil we will not comfort you with a lie. Hindi kagaya ng mga tao na ibang mga mangangaral, napakalulumanay magsalita, magaganda mga kasuotan, magaganda mga damit, at ang gagaling magsalita. Mga anak, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon.
mahal na mahal tayo ng ating Diyos Ama. Ang Diyos natin mapagmahal, mapagpatawad. Wala pong ganyan dito. We will not comfort you with a lie. Idugtong mo iksulo yan sa salitang yan na aking papagpakitaan ng kawaan ng libu-libong umiirig sa akin. Eh, napupot. Kanyang lilipulin lahat ng napupot sa kanya. Totoo naman po yun. Ang ating pong dakilang Ama at ang ating pong Panginoon ay Diyos na mapagpatawad, mapagmahal sa mga taong umiibig lang sa Kanya. Sige po, babasa po tayo. Exodo Kapitulo 20. Ang kalapastanganan ng libu-libo na pupot sa kanya. Ang pagkawalaw ay paglibol. Exodo Kapitulo 20, talatang 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong, unahin po natin sa uno, ito pong mga ginagawa ng mga Katoliko. Ibinigay ang 10 utos, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya nga po ito yung lagi ko po sinasabi sa lahat po ng mga pari. Alam ko naman po, nagbabasa kayo ng banal na kasulatan. Bakit ayaw ninyong ipatupad ito sa lahat ng mga tao para matigil na po ang pagkaligaw ng mga tao? Wala naman silang karapatan, hindi naman sila binigyan ng karapatan ng mga aral eh. Sila po kasi pinakikinggan ng mga tao dahil magaganda yung mga kasuotan nila. Kaya pagdikdikan mo, wala silang karapatan ng mga aral. Ayaw po sa pastor, ang mga pari, lahat ng mga mangangaral at pati Papa ng Roma, wala daw pong authority na mangaral dahil hindi sila pinagkalooban ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama ng otorisasyon para mangaral ng sangkatauhan. Iyon po ay ayon sa ating pong unang sugo. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating dakilang Ama, nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa. Dahil yun po yung sinasabi ko sa inyo noon pa. Ang nag-utos sa kanila si Satanas. Kaya nga pong sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, paano sila makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Yan po, ayaw din lang yan sagutin. Matagal ko na rin po yung itinatanong sa kanila. Bakit ayaw nila yung sagutin? Ang nagsugo sa kanila si Satanas. Kaya po, pastor po may sabi nun, ang nagsusugo daw sa kanila, si Satanas. Pasensya na po sa inyo, pero kailangan nyo po itong maalaman. Masakit po ang katotohanan. Subalit ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat sa pagkabihag, sa maling relihiyon at sa maling paniniwala at pananampalataya. Paano? Nasuhulan sila ng pera. Yan ang pinanuhol ni Satanas. Ito na lang po ang tingin nyo. Tingnan nyo. Lahat ng mga relihiyon na sobrang yayaman na ngayon, hindi nyo po ba napag-uunawa ang kanilang mga ginawa? Sobrang yayaman na nila. Ayon po sa pastor, sila ay mga nagnegosyo lang. Alam nyo po, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi po nagpapabayad yan. Ang puhunan nila. Ipinagkaloob sa iyong walang bayad, ipagkaloob mong walang bayad. Bakit sa Romano Katoliko, lahat ng serbisyo nila, ultimo yung pangalan ng patay na matay. Tatawagin lang, may bayad pa. Hindi
negosyo nga. Bakit may special pa, may local pa? Ililibing na nga lang yung tao, may special pa, may local pa. Ang kapital ng kanilang negosyo ay si Kristo. Kaya si Kristo pinagninegosyo nila. Naririnig niyo naman po yung sinasabi ng pastor. Kaya nga po napakaliwanag po ang nakasulat sa banal na kasulatan sa 10 utos ng Diyos. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ano ang ginawa ninyo? Ginamit niyo raw ang pangalan ng Diyos sa pagninegosyo at sa walang kabuluhan. Ayon po sa pastor. Kaya pagbabayaran nyo kamo sa impyerno. Hindi po ba napakaliwanag sa inyo at hanggang kailan ko po ba isasaksak sa inyo mga isipan? Sobrang yayaman na po nila. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo nangaral ng gamot ng samut-saring mga sakit at karamdaman. May nabalitaan ba kayo ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpayaman? Hindi po ba, kung mabasa ninyo ang Mateo chapter 4, hinihikayat ko po kayo na basahin nyo yan, Mateo chapter 4, kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay inalok ng kayamanan ni Satanas. Buong sanlibutan, inaalok ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga kayamanan na yan ay ipagkakalob ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ginawa ba ng Panginoong Jesucristo? Hindi! Ganon din ang ginawa ng ating pong pastor. Ang ating Panginoong Jesucristo ay isang dukha. Ganon din po yung ating pong pastor. Na sa dami ng mga ginamot niya, daang libong tao na from 1974 and up to now, patuloy at patuloy nangangaral, naglilingkod. Bakit? Mahirap pa sa daga. Diyan nyo po mapagkikilala ang mga taong tunay na lingkod ng Diyos. Hindi sila nagpayaman at hindi sila nagpagamit kay Satanas. Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, huwag niyong ipagamit ang inyong mga katawan bilang kasangkapan ng kalikuan at kasamaan, kundi inyong ipagamit ang inyong mga katawan bilang kasangkapan ng katuwiran ng ating Ama at ng ating Panginoon na nasa langit. Kaya nga po ito po yung lagi ko pong sinasabi. Maraming mga tao ngayon. Kayo ba'y nagpapabautismo sa kamatay ni Jesus o pagkamatay ni Jesus? Ganyan na. Binabautismo ba kayo para mabuhay si Jesus sa inyong pagkatao? Naririnig nyo naman po siguro yung sinasabi ng pastor. Dahil tinawagan kayo kamo para magbanal. Banal ba kayo? Banal. Ganyan na. Kaya nga po, eto, narinig nyo naman po ang sinabi ng pastor. Kaya nga po, ang kabilin-bilinan sa atin ni Propeta Malakias, basahin na po natin. Malakias, Kapitulo, chapter 2. Ang mga di banal na saserdote ay tinututulan. Sa pamagat na pamagat pa lamang po, siguro naman, bukas na ang inyong mga pagkaunawa. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak sa inyong puso upang bigyan ng kaluwalhatian ng aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na sila sinumpa sapagkat hindi ninyo nilagak sa inyong puso. Kaya nga po nagbabalik-balik sa aking alaala ang napakinggan ko kay kapatid na Eli Soriano. Kung titingnan nyo po yung Papa ng Roma,
kahit saang bansa siya pumunta, milyon-milyong mga tao ang sa kanya halos ay sambahin na siya. Ngayon, yung karangalan ng ating Ama na nasa langit na dapat sana ay kanyang ibinigay at pinagkaloob sa ating Ama, kinuha na po niya. Kaya nga po ang reklamo ng ating dakilang Ama, kung ako nga'y Ama, nasaan ang aking karangalan? Kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot niyo sa akin? Kinuha na ng Papa ng Roma ang karangalan ng ating dakilang Ama. Kaya nga po siya galit na sa ating pong kapanahunan ngayon. Kung hindi niyo po nalalaman, marami na pong pagkakataon na nais na po niyang lipulin ang sangkatauhan kung hindi niyo po nalalaman. Mayroon lang ako nagtatanggol. At alam niyo po ba ang hiwaga niya kung bakit hindi matuloy-tuloy ang nais ng ating pong dakilang Ama? Dahil mayroong isang pastor na umakyat, isang anghel na umakyat sa sinisikatan ng araw upang ang galit ng Ama ay kanyang pigilan. Kasabihin nyo na naman, si Manalo na naman yan. Anong kapangyarihan ba meron si Manalo? Pambihira, kahit nga isang tao, walang nagamot yan. Kung si Manalo ay nag-isakdal, nakabalik na sana ako. Alam nyo po ba ang hiwaga ni Felix Manalo para maalaman nyo po, ayon sa pastor? Kung tunay daw na si Felix Manalo ay naging banal at naging sakdal, dapat sana ay nag-report si Manalo sa pastor. Dahil lahat ng mga nabanal na tao at lahat ng mga banal, nagre-report po sila dito sa Kaharian ng Langit sa pastor upang sila'y makapaghayag ng mga mensahe ng ating dakilang Ama buhat sa kaitaasan. Yan po yung mga hiwaga na dapat nyo pong maalaman dito sa Kaharian ng Langit. Paano ko itanyak? Yan mga yan, hindi naman banal. Itanyak ba banal ang mga balbal? O mga banal lang ay tatanyak? Nakita nyo po? Dahil kung sila'y mga nabanal, ihahayag po sila ng pastor. Dahil siya ang saksi sa ating kapanahunan ngayon. Sa lahat ng mga taong nabanal. Hindi niyo po ba na naisip yung nabasa yung sinasabi na may dalawang saksi? Isa na po siya doon. Paano ko sasaksihan ng taong hindi na banal? Ayan po, napakalinaw ng sinasabi niya. Paano raw niya sasaksihan ang isang taong hindi naman na banal? Kayo kaya, hindi po tayo pwedeng magsinungaling dito. Bawal na bawal na bawal na bawal na bawal po dito sa Kaharian ng Langit ang magsisinungaling at magbubulaan. Nakita kang tawag ganyan? Ha? Balikan po natin yung ating pong binabasa. Tuloy po natin yung mga inihula ng ating pong Panginoon Jesucristo na siyang nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Yung mga bagyo, mga pagbaha, mga tsunami, mga dilubyo, mga gera, lahat na lang ng mga makapapatay sa sangkatauhan, ibinulaos na sa atin ng ating dakilang Ama. Subalit ang tao ay walang pagkaunawa at ang tao ay hindi maunawaan at maintindihan ang ginagawa na pag-uga at pagyanig ng Diyos sa sanlibutan. Mga sakit na meron ngayong amo na di makapagaling na doktor. May mga bago po ngayong mga sakit na pinadala ang ating dakilang Ama. Mga sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. Mga uuring mga sugat. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari mga bagay na ito at ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sino po ang kilala na ng buong mundo
na sinasabi na siya daw ang Diyos sa sanlibutan. O sige na po, tatanggapin ko na, ikaw nga ang Diyos na sanlibutan. Alam nyo ba at kilala nyo ba kung sino ang Diyos na sanlibutan? Si Satanas! Sasabihin mo pa, lahat ng kaluluwa ng tao sa iyo. Bakit? Ikaw ba lumalang ng mga kaluluwa? Alam nyo po at kilala nyo kung sino yung aking tinutukoy. Kaya nalalaman nyo yung mga nagbubulaan. At alam na alam nyo. Banggitin mo kasi. Banggitin ko raw. Yan si Pastor Apollo Kibuloy. Na super bilyonaryo na. Nagpayaman lang pala. Kawawa naman ang inyong mga miyembro. Ngayon, wanted na siya. Ngayon, super wanted na raw. Kasama na sa list ng most wanted sa buong mundo. Lahat po ng mga nagpapakilalang sila ang Diyos. Sige na, magpakilala na kayo. At sa lahat ng mga tao na gustong magpakilala na sila yung hari, sige! Sabi nga ng kapatid na Lady Min, hanggat bukas ang telon, sige, magputong na kayo ng inyong mga korona. Maging hari na kayo at maging reyna kayo at maging prisipe na kayo. Pero sa pagdating ng tunay na hari, na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, magtatalsikan kayong lahat sa pagdating ng tunay na hari. Hari ng kapayapaan, hari ng sanlibutan, hari ng buong sangkatauhan, guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret ang kanyang pangalan, at hindi kayo. Dali natin pagbasa. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Hindi po ba napakaliwanag? Nangyari ang mga digmaan, yung digmaan ng Ukraine, Russia, China, kung ano na pa, kung sino pa mga bansa. Alam nyo po ba na yung sinasabi nito na hindi pa ang wakas? Nagkatotoo di po ba? Alam nyo po ba yung digmaan ng Ukraine at Russia, kasama na yung Korea? Alam nyo po ba yung hiwaga na nangyari dyan? Magpapaputok na sana ng nuclear bomb ang mga bansa na yan. Hindi ko po ito dapat sabihin sa inyo. Kasi po ito isang lihim. Pag nagpaputok na nuclear yan, kamatayan na lahat ng tao. Bayan man ang sinibalan. Hindi po namin kasi maatim na bilyong mga tao ang magkakamatay. Hindi namin matanggap na bilyong katao ang mamamatay at mawawala, na sana'y magkakaroon pa ng pag-asa, na pag-asang magbago. Kaya po pinagsumikapan po namin yon. Kasama ang propeta namin, nilakbay niya yung mga missile na gagamiting pampasabog sa mga nuklear at sinira yung mga mekanismo ng mga bomba na yon para huwag magsipagsabogan. Alam nyo ba yung hiwaga na yan? Habang kayo ay matahimik na natutulog sa inyong mga tahanan, may mga taong kumikilos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Yan ang hindi nyo naalaman. Dahil yan yung hiwaga na dapat na maalaman na siguro ng sangkatauhan. May mga taong habang kayo ay payapang natutulog sa inyong mga tahanan, may mga taong kumikilos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kala nyo walang naganap na hiwaga dyan? May mga tao pong kumilos dyan para huwag sumabog yung mga bomba na yan. Dahil sa oras na yan ay sumabog, bilyong katao ang mamamatay. Lahat ng tao awan bilyon. Dahil ang daigdig nababalot lang ng silupin. Alam nyo po ba yung nuclear bomb na yan? Kapag iyan, yung hangin na yan ay tumama sa iyo, maglalaglagan po ang iyong mga laman.
Ang matitira na lang yung mga kalansay. Pero buhay ka pa. Pero mamamatay ka pa rin. Tuloy po natin. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasimula ng kahirapan. Alam niyo po ba na yung lahat ng mga bagay na yan, ginagawa po namin yan. Wala po kaming hiningin kabayaran sa lahat ng mga tao. Dahil dito po sa Kara ng Langit, ginagawa po namin yan. Karapatan namin yan na magligtas ng sangkatauhan. Dahil iyan po yung inuutos sa atin ng ating Panginoon Jesucristo na magligtas ng sangkatauhan. Inuutos sa amin ka mo hindi sa kanila. Yan po, naririnig niyo naman po yung sinasabi ng pastor. Dahil kami po na bilang mga tagapagligtas sa ating pong kapanahunan ngayon, hindi po kami pwedeng tumutol sa utos ng ating pong Panginoon. Kapag inutos niya, kailangan po namin niyang sundin sa ayaw at sa gusto namin. Susunod at susunod po kami. 2 siyam na gabi po yan na pinagpuyatan namin. Habang kayo ay natutulog ng alas 12, ang sarap-sarap ng mga tulog ninyo. Yung mga eyebag namin na lalalim. Kung magkagayo bibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa, magkakapuotan ng isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa pong katotohanan naman na lahat ng mga nangaral ngayon na ipinapangaral ang pangalang Kristo, kaya lamang po makikilala nyo po sila sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga salita, at sila'y mayayaman na ngayon. Yan ang palatandaan na ibibigay ko sa inyo para maalaman ninyo kung sino baga talaga ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo na yung mga nagbubulaang mga mangangaral. Lahat sila mga super mayayaman na, mga super bilyonaryo, mga super trilyonaryo na. Sila po yan. Pero tandaan po ninyo, sa lahat ng mga relihiyon, tandaan nyo po, maliit lang na grupo ng mga mananampalataya ang makakasama ng Diyos sa kanyang paghahari. Pinagmamalaki nyo na milyon-milyon ay mga grupo ninyo. Hindi nyo po ba nabasa yung nasa banal na kasulatan? Isang maliit lang na grupo ang makakasama ng ating Panginoon sa kanyang paghahari. 1,000 taon ang Panginoon ay maghahari. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo sa lahat ng mga hindi naniniwala sa aming Panginoon Jesucristo, kasama kayo sa kanyang lilinisin dahil ayaw nyo siyang tanggapin, ayaw nyo tumalima sa kanyang ebanghelyo, at ayaw nyo kilalanin ang Diyos na siyang Panginoon, tagapamagitan, at ang daan, katotohanan, at ang buhay, at sino man ay hindi makaparoroon sa ating dakilang Ama kung hindi ka dadaan sa Kanya. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat ng mga reliyon na ayaw kilalanin ng Panginoon Jesucristo, sige, eto po, babasa po tayo para po ito sa inyong lahat. Makinig ang may pandinig. 2 Tesalonica. Hindi po ako magtitigil ang kababasa nito para maunawaan at maintindihan po ninyo ito. 2 Tesalonica Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin na kapahingahan sa pagpapakayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na poy
Bakit nasa nagniningos na po yung ating pong Panginoon Jesucristo? Dahil siya ay galit na sa inyong lahat na ayaw tumalima sa kanyang ebanghelyo, na ayaw kumilala sa Diyos at ayaw sumunod sa mga kautusan ng ating dakilang Ama at sa mga taong patuloy na sumusuway ng kautusan ng ating dakilang Ama. Tuloy po natin. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Napakinggan niyo po ba? Gusto niyo ulitin pa natin? Ulitin natin ng 10 beses para maunawaan at maintindihan ninyo? O kayo na lang ang babasa? Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. Subalit, eto naman po ang alok sa inyo ng Panginoon. Kung kayo ay magbabalik loob sa Diyos, kung kayo ay paghahariin ninyo ang ating Panginoon, kung kayo ay magbabago ng inyong mga kaisipan, inyong tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang inyong hari, Panginoon at sariling tagapagligtas. Paghahariin ninyo ang Panginoon sa inyong puso, sa inyong isipan at sa inyong buhay. Palagay nyo hindi kayo iligtas? Paghariin natin siya kamara, siyang mamahala. Kung siya ang ituturing nating hari at siyang mamamahala sa buong sanlibutan, siya ang maghahari sa loob ng 1,000 taon. Sa palagay nyo, hindi darating yung kasaganaan? Sa palagay nyo, hindi magiging payapa ang bayan? Sa palagay nyo, hindi magkakaroon ng pangkalahatang kapayapaan at katahimikan sa buong sandaigdigan? Bakit? Si Satanas ay kanyang igagapos. Lahat ng mga masasama, kanyang papatayin at kanyang lilinisin. Ang matitira, yung mga taong maka-Diyos, yung mga taong lahing maka-Diyos, yan ang kanyang ititira sa buong sanlibutan. Kaya kung kayo ay hindi lahing maka-Diyos, asahan nyo na kasama kayo sa kanyang lilinisin. Lilipulit naman. Lilinisin, panagalingin. Lilipulit, pamatayin. Sa Diyos po, ito po yung huling mensahe ko sa inyo. Pagka paririto siya upang luwalatiin ang kanyang mga banal, sa kanyang mga banal, at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon sa kanyang paghahari. Dahil ang Panginoon ay maghahari sa loob ng 1,000 taon kasama ang kanyang mga tunay na lingkod at yung mga taong naniwala, sumampalataya sa kanyang makapangyarihang pangalan. Sa araw na yaon, sapagkat ang aming mga patuto sa inyo ay inyong pinaniwalaan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, tandaan nyo po, ito pong aming ginagawang paghahayag sa inyo ay ito po'y bahagi ng aming pagmamahal, paglilingkod sa inyong lahat na tayo ay magkaroon ng pagkaunawa sa mga hiwaga ng kalangitan, sa mga mensahe ng mga banal na espiritu upang kayo pong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Upang kayong lahat ay hindi na maligaw at kayong lahat ay hindi na po kayo mabulagan pa at ang lahat ng mga katotohanan na dapat po ninyong malaman sa banal na kasulatan, lahat po yan ay aming inihahayag sa inyo upang tayo pong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Huwag niyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos kama dahil yan ang tinalaga. Nakapagturo. Ayun daw po, huwag niyo raw pong pighatiin ang Espiritu ng Diyos dahil siya po ang itinalaga na ating dakilang Ama. Paano ko po patutunayan yan?
Ayon po sa Mateo Kapitulo 28, talatang 18. Sige po, basahin na po natin para maalaman nyo po. Mateo Kapitulo 28, talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Hindi po ba napakaliwanag? Alam niyo po yung ibig sabihin nito? Transition of power yan. Yung kapangyarihan niya Diyos, lilipat niya kay Kristo. Ibinigay na niya kay Kristo, karapatan pumatay. Dahil original, pumapatay ang Diyos. Ngayon, si Kristo na pumapatay. Alam niyo po yung sinasabi ng pastor, patutunayan ko po yan. Babasahin po ulit natin yung Deuteronomio Kapitulo 28, 32. Deuteronomio Kapitulo 29, talatang 32. Patutunayan ko po sa inyo sinabi po ng pastor na ang ating pong dakilang Ama ay pumapatay at bumubuhay. Siya'y sumusugat at nagpapagaling at walang makaliligtas sa kanyang kamay. Ito po, Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39. Tingnan nyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Kaya po yung lahat ng mga nagpapanggap ng Diyos dito sa sanlibutan, makinig kayong lahat, makinig ang may pandinig. Kayo na mga nagpapanggap na Diyos dito sa sanlibutan, pakinggan nyo mabuti to. Tingnan niyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Yan po ang sabi ng dakilang Ama. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay, at ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya kahit ang pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw na ang Diyos dito sa sanlibutan, napakiramdam mo sa sarili mo, ikaw na ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan, na akala mo ikaw na yung Diyos dito sa sanlibutan. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa anumang oras, kaya niyang tanggalin ang buhay mo. Pakatandaan mo yan. Mark my word. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po yung aking pong huling mensahe sa inyong lahat. Sana sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ito lang naman po ang hinahangad namin ng pastor sa inyong lahat, bilang bahagi ng aming pag-ibig, pagmamahal sa buong sangkatauhan, na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Yung lahat ng mga taong nakikinig ng aming mga aral ng katotohanan, ito lang po ang ninanais namin sa inyo. Ang sabi po ni Propeta Zephanias, eto po, basahin po natin. Zephanias, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Ito po yung aking pong huling mensahe. Pakanamnamin nyo po ang mga talata, salita na aking pong bibigkasin sa inyong lahat. Dahil ito ay malaki ang maitutulong sa inyong lahat. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Ano po ba yung galit ng Diyos sa sanlibutan? Na kung hindi nyo po nalalaman, lahat ng kaparusahan, lahat ng salot, sumpa, dilubyo, kasakunaan, disaster, lahat po yan ibinalaos na ng ating dakilang Ama sa buong sanlibutan dahil sa kanyang galit. Dahil ang tao daw ay walang nagbago kahit isa. Paano na lamang kung tayo ay kanyang lipulin? Pero bago po mangyari yan,
Pakinggan niyo po ako. Makinig ang may pandinig. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Ito naman po ang sinabi naman po ni Propeta Jeremias. Jeremias Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng sasaysang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Sion, kaharian ng langit. Ito po ang Sion, kaharian ng langit. Nandyan po ang banal na Espiritu. Nandyan ang mata, ang ating dakilang Ama. At alam nyo po ba, mga buhay po yan kung hindi nyo po nalalaman. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Kaya po wala na pong tao pang maliligaw pa, at wala na pong maliligaw, wala na pong mga tao pang mabubulag, dahil ididilat namin ang inyong mga mata sa pagkabulag. Bakit po ba kasi naging bulag ang mga tao? At yung mga mangangaral ay naging bulag daw ayon po sa Panginoon at ayon po sa pastor. Ito po ang dahilan. Una, hindi pa nila nakita ang Diyos, hindi pa nila nakausap ang Diyos, hindi nila alam kung saan nila dadali ng kanilang mga inakay. Wala silang authority na mangaral at wala silang authority na mag-akay ng tao. Bakit aral sila ng aral ng tao? Akay sila ng akay ng tao ayon po sa pastor. Saan nyo dadalhin yung mga taong inyong inaakay? Hindi nyo naman alam kung saan naroon ang Diyos. Kaya po ang sabi sa inyo ni Propeta Jeremias, Propeta Isaias pala, sorry po. Ito po ang sabi naman ni Propeta Isaias. Pakinggan nyo pong mabuti ang aking pong lahat na mga bibitawan sa inyo, na mga ipinapayo, na mga dakilang mga propeta na nabuhay noong kanilang kapanahunan, na nagtuturo sa atin sila ngayon, naway makinig ang may pandinig. Isaias Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 18. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa. Sa harap ng aking mga mata, mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ng napipigati, inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang mga babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Alam niyo po yung ibig sabihin ng talinghaga na yan, ayon po sa pastor? Gaano mang kabigat ang mga nagawa mong kasalanan, lagi po niya sinasabi, makapal pa raw po sa mukha ninyo ang inyong mga nagawang kasalanan. Kung kayo ay magsisisi, magbabago, at magpapakumbabang loob, magpapakumbabang puso, magpapakumbaba sa ating pong Panginoon at sa ating dakilang Ama, kayo ay kanyang patatawarin. Yun lamang po, napakasimple. Kaya po tanda po natin lagi, lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng ating dakilang Ama. Lahat ng dila ay magsusulit sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Yun lamang po, at sana po ay mayroon kayong mga natutunan na mga ginintong aral ng katotohanan dito po sa Kaharian ng Langit. Nawa po ay ating pong laging itaas, sampalatayanan, purihin, dakilain ang sa atin ay lumalang. Purihin, sambahin ng buong pagpupuri, pasasalamat ang ating dakilang Ama.
at ang ating Panginoon Jesucristo at ang lahat ng mga banal, mga doktor ng kalangitan at mga arkangheles ng kalangitan. Paano magpapasalamat? Hindi ba naman nila kita? Paano sila magpupuri? Hindi naman nila nakita. Kaya nga po sabi ko, magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Yan po ang sinabi ni Propeta Isaias, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Di po ba napakalinaw? No, paano natin ngayon? Magsiparito na kayo ngayon. Tamo. Ngayon na daw po, now na, magsiparito na kayo ngayon sa karya ng langit at pabababain ng ating pastor, ang ating pong dakilang Ama upang inyong marinig ang kanyang tinig at magaganap ang Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10 upang kayo may maituro sa inyong mga anak. Yan po ang importansya ng pagbaba at maririnig nyo ang tinig ng ating dakilang Ama dito sa kaharian ng langit. Yun lamang po at Kanino nakaukol sa liyon yan? Unang-una sa presidente ng Pilipinas. kaya po kagalang-galang na Presidente Bongbong Marcos, pumarito na raw po kayo dito sa kaharian ng langit at makipag-usap kayo sa tunay na sugo ng Diyos at hindi sa mga nagsusugo-suguan lang na wala namang mga biyaya at kapangyarihan. Walang mga alam sa hiwaga ng kalangitan. Dito po kayo pumunta sa kaharian ng langit, Pangulong Bongbong Marcos. Hinihikayat po namin kayo na kayo ay pumarito sa kaharian ng langit. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumainyong lahat ng sagana. Maraming salamat po.